Ang PBA Commissioner's Cup Season 50 ay paparating na, at maraming koponan ang naghahanap ng tamang import para sa torneo. Ayon sa mga ulat, narito ang mga impormasyon tungkol sa mga import ng PBA teams para sa Commissioner's Cup Season 50. Para sa Magnolia Hotshots, si Terrell Brown source, ang import ng Magnolia Hotshots para sa PBA Commissioner's Cup, isang 6'10" sa edad na 27 years old, naglaro sa iba't ibang liga, kabilang ang Czech Republic, Mexico, at Poland, at siya ay nag-a-average stats sa Poland ng 9.5 points, 6.9 rebounds, 1.7 blocks sa 11 game. Ang plano ng Magnolia Hotshots kay Terrell Brown source para sa Commissioner's Cup ay palakasin ang looban at depensa. Siya ay inaasahang magbibigay ng malaking tulong sa koponan, lalo na sa rebounding at defense. Gagamitin ang kailigan ni Terrell Brown source sa paglaro sa iba't ibang posisyon. Para sa NLEX Road Warriors, si Katie Lalan ang opisyal na import ng NLEX Road Warriors para sa PBA Commissioner's Cup. Siya ay isang 6'10" Haitian center na may karanasan sa iba't ibang liga, at nag-average stats sa TPBL 15.8 points, 9.5 rebounds sa 12 game. Ang plano ng NLEX Road Warriors kay Katie Lalan para sa Commissioner's Cup Season 50 ay palakasin ang looban at depensa ng koponan, gagamitin ang kanyang bilis sa paglalaro at depensibong presyon. Si Katie Lalan ay inaasahang magbibigay ng malaking tulong sa koponan, lalo na sa rebounding at defense na makakapagbigay ng lakas sa kanilang koponan, at si Katie Lalan ay inaasahang magiging isang mahalagang bahagi ng kanilang lineup. Para sa Phoenix Fuel Masters naman, si James Dickey III ang kanilang import para sa PBA Commissioner's Cup. Siya ay isang 6'10" American big man na naglaro sa iba't ibang liga sa Europa at Asia, kabilang ang Indonesia, kung saan siya ay naglaro kasama si Justin Brownlee sa Pelita Jaya. Ang mga stats ni James Dickey sa Pelita Jaya ay 18.7 points per game, 11.7 rebounds per game, 2.0 assists per game. Ang plano ng Phoenix Super LPG Fuel Masters para sa Commissioner's Cup ay palakasin ang looban at depensa kasama si James Dickey III. Siya ay inaasahang magbibigay ng malaking tulong sa koponan, lalo na sa rebounding at defense. Ang head coach ng Phoenix, na si Charles Chu, ay inaasahang makakapagbigay ng tamang sistema para kay James Dickey at sa koponan upang makamit ang tagumpay sa Commissioner's Cup. Para naman sa TNT Tropang 5G, si Bol Bol ang inaasahang maging import nila para sa PBA Commissioner's Cup Season 50. Siya ay isang 7'3" Sudanese American big man na naglaro sa NBA para sa Denver Nuggets, Orlando Magic, at Phoenix Suns. Ang pagdating ni Bol Bol ay inaasahang magpapalakas sa looban ng Tropang 5G, lalo na sa rebounding at defense. Aasahan na makakapagbigay si Bol Bol ng malaking tulong sa koponan, lalo na sa pag-stretch ng floor at pag-shoot mula sa labas. Nag-average si Bol Bol sa NBA ng 6.2 points per game, 3.5 rebounds per game, 0.6 assists per game. Sa Rain or Shine Elastro Painters naman ay si Jalen Johnson ang opisyal na import nila para sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Siya ay isang 6'9" forward na naglaro sa iba't ibang liga, kabilang ang Goyang Sono Sky Gunners sa Korean Basketball League, kung saan siya ay naging teammate ni Kevin Kembao. Ang mga plano ng Rain or Shine kay Jalen Johnson para sa Commissioner's Cup ay gamitin ito bilang isang dominant rebounder at shot blocker. Aasahan na magbibigay si Jalen Johnson ng malaking tulong sa Rain or Shine, lalo na sa rebounding at dagdag depensa, muscle sa ilalim, at perimeter shooting para sa Rain or Shine Elastro Painters. Siya ay nag-average sa KBL ng 3.7 points, 2.9 rebound, sa 8.9 minutes kada laro sa huling liga bago siya lumipat sa PBA. Para sa Terry Firmagip, si Mob Asher Ali ang import ng Terry Firmagip para sa PBA Commissioner's Cup Season 50.
Siya ay isang 7-footer na Finland-born player na naglaro sa iba't ibang liga, kabilang ang Turkey, Finland, at Georgia. Aasahan na magbibigay siya ng malaking tulong sa koponan, na nag-a-average ng 14.5 points, 9.7 rebounds, at 1.7 blocks sa 6 na laro noong nakaraang season sa Ivorioni. Ang plano ng Terry Firmagip para sa Commissioner's Cup ay magkaroon ng mas malakas na koponan sa tulong ni Mob Asher Ali, na kanilang aasahan na magbibigay siya ng malaking tulong sa koponan, lalo na sa rebounding at defense. Para naman sa Titan Ultra Risers, si Michael Gilmore ay isang 6'10" American-Belgian forward ang napili bilang kanilang import para sa Commissioner's Cup Season 50. Si Michael Gilmore ay may maraming karanasan sa Europa, Asia, at NBA G League, at kilala sa kanyang physicality at versatility sa looban. Ang plano ng Titan Ultra Giant Risers sa kanya ay palakasin ang looban at depensa ng koponan. Siya ay inaasahang magbibigay ng malaking tulong sa koponan, lalo na sa rebounding at defense. Gagamitin ng Titan Ultra ang kanyang versatility na magbibigay ng flexibility sa Titan para sa kanilang lineup, na nag-a-average ng 11.1 points, 5.6 rebound, 1.6 assist per game. Para naman sa Barangay Ginebra, si Justin Brownlee pa rin ang magiging import para sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Ito ang ika-10 taon niya sa koponan, at siya ay inaasahang magbibigay ng malaking tulong sa team upang makamit ang kanilang ika-7 na titulo. Si Justin Brownlee ay may 6 na PBA championships at 3 Best Import Awards sa kanyang kredito, at siya ay kilala sa kanyang malagkit na depensa at liderato. Ang plano ng Barangay Ginebra sa kanya para sa Commissioner's Cup Season 50 ay muling gamitin siya bilang kanilang import, ayon kay Coach Tim Cone. Siya ay inaasahang magbibigay ng malaking tulong sa koponan, lalo na sa pag-score at rebounding. Si Justin Brownlee ay nag-average ng 27.4 points, 12 rebounds, 6.6 assists, at 2.2 blocks per game sa Commissioner's Cup Season 49. Para naman sa Meralco Bolts, si Ismael Romero ang napili nila bilang import para sa Commissioner's Cup Season 50. Siya ay isang 6'9" Puerto Rican forward na naglaro sa iba't ibang liga, kabilang ang EASL at PBA. Gayunpaman, may kontrobersya sa pagpili sa kanya dahil sa insidente ng pananakit kay Nick Damuso sa Dubai Invitational. Ayon sa mga ulat, si Ismael Romero ay nagpakita ng magandang performance sa EASL ngunit, ang kanyang pagiging import ay nakasalalay sa desisyon ng Games and Amusements Board, GAB, at ng PBA Commissioner Willie Marshall. Si Ismael Romero ay nag-a-average ng 18.6 points per game, 10.1 rebounds per game, 2.4 assists per game, 1.1 steals per game. Si Ismael Romero ay inaasahang magbibigay ng malaking tulong sa looban at depensa ng Meralco Bolts sa Commissioner's Cup Season 50. Para naman sa Blackwater Bossing, si Daniel Oshefo ang kanilang import para sa darating na PBA Commissioner's Cup. Siya ay isang 6'11" American-Nigerian na dating naglaro sa NBA at may karanasan sa international basketball. Si Daniel Oshefo ay may average na 1.3 points, 1.2 rebounds, at 0.2 assists sa 19 na games na nilalaro niya sa NBA regular season noong 2016 hanggang 2017 kasama ang Washington Wizards. Sa playoffs, hindi siya nakapagtala ng points sa 4 na games na nilalaro niya. Ang plano ng Blackwater Bossing sa kanya ngayong PBA Commissioner's Cup Season 50 ay gamitin siya bilang import player. Inaasahan na makakatulong siya sa depensa at rebounding ng Blackwater Bossing. Ang Converge Fiberxers ay kinuha si Kyler Kelly bilang kanilang import para sa 2026 PBA Commissioner's Cup. Si Kyler Kelly ay isang 7-foot defensive specialist na may experience sa NBA G League at international basketball. Si Kyler Kelly ay may career average na 3.1 points, 3.5 rebounds, at 0.3 blocks per game sa NBA. Sa G League,
Siya ay nag-average ng 8.3 points, 6.8 rebounds, at 2.5 blocks per game noong 2023 hanggang 2024 season. Ang plano ng Converge Fiberxers para sa Commissioner's Cup Season 50 ay palakasin ang kanilang frontline sa pamamagitan ng pagkuha kay Kyler Kelly bilang import. Inaasahan na makakatulong siya sa team sa pag-achieve ng kanilang goal na makapasok sa semifinals. Ang San Miguel Beermen ay napili si Marcus Lee bilang kanilang import para sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Ayon sa mga ulat, si Marcus Lee ay isang 6'11" na forward na may karanasan sa paglalaro sa Australian NBL at iba pang mga liga sa buong mundo. Siya ay inaasahang makakapagbigay ng malaking kontribusyon sa team ng San Miguel Beermen sa darating na tournament. Nag-average si Marcus Lee sa NBL ng 6.8 points, 5.5 rebound, 1.2 assist, 0.5 steal, 1.1 blocks. Ang plano ng San Miguel Beermen sa kanya ay gamitin siya bilang import na magbibigay ng lakas sa loob, rebounding, at shot blocking para palakasin ang kanilang frontcourt at makatulong sa paghabol ng championship. Ang guest team na Macau Black Bears ay nag-import ng dalawang manlalaro, sina Sam Deguara at Tony Mitchell para sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Gayunpaman, ayon sa PBA rule, isang import lang ang maaaring gamitin nila sa isang pagkakataon. Si Sam Deguara ay 7'6" at 288 pounds. Ang plano ng Macau Black Bears ay gamitin siya bilang kanilang import na magpapalakas sa team sa PBA Commissioner's Cup. Ang average stats ni Sam Deguara sa East Asia Super League 2025 hanggang 2026 ay 12.6 points, 8.2 rebounds, isang assist, 1.4 blocks, at 0.8 steals per game. At yan ang kumpletong ulat tungkol sa mga bagong import ng mga koponan sa Commissioner's Cup Season 50 na magsisimula ngayong March 11. Kung may katanungan kayo tungkol sa topic natin ngayon, pakikomento nyo lang sa ibaba ng ating video para mapag-usapan natin yan. At kung umabot ka naman dito, paki-subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin dito. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.